Natakpan ang nagliliyab na sikat ng araw na sinunda ng malakas na pagyanig ng lupa. Ayon sa midwife, ito ay isang sumpa na nagaganap tuwing ika-100 taon. Ayon pa rin sa kanya, ito ay palatandaang may darating na kamalasan at ang isisilang sa panahong nagaganap ang sumpa ay magsisilbing susi upang mabuksan ang pinto at mapalaya ang mga kampo ng kadiliman. Pilit niyang itinaboy ang nararamdamang takot. Pinagsabihan ng sarili na maaaring sabi-sabi nga lang tungkol sa sumpa ang signos na tinutukoy ng matatanda sa kanilang probinsya. Kasama ang nurse na katrabaho, naglakad siya palapit sa crib ng sanggol ni Rebecca. Napakaganda nga at napakaamo ng maliit nitong mukha. Napahumindig siya ng unti-unting magbago ang itsura nito. Naging tostado ang kulay. Bumangis ang mukha. Nanlisik ang mga mata. At ang nooy, tinubuan ng sungay. Nang hilakbot siya, nagawa pa niyang humakbang paurong. Ngunit, di nagawang iwasan ang tingin nito. Hanggang sa naramdaman niya ang paninigas ng buong katawan at ang pagsara ng kanyang bibig. Sumisigaw siya habang umiiling, humihingi ng tulong sa kasama. Ngunit, hindi ang dinidikta ng utak niya ang ikinikilos ng kanyang katawan. Kinokontrol nito ang galaw niya. Pinagagalaw siya. Wala siyang nagawa kundi sundin ang utos nito. Lumakad siya palapit sa pader upang ihampas ang sariling mukha. Ihampas ng ihampas hanggat di nito sinasabing itigil niya. Habang pinarurusahan niya ang sarili, nakikita niya rin ang isa pang kampo ng dilim. Nakangisi, aliw na aliw sa panunood sa kanya. Ikatlong kabanata, Kapangyarihan ng Isip. Ang lahat ng masamang nangyari ay pinilit kalimutan ni Allen at Rebecca. Itinuon nila ang buong panahon at atensyon sa lumalaking anak. Nasa hardin silang mag-asawa. Nakaupo si Allen. Nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo. Karga naman ni Rebecca ang anak at ibinibilad sa papasikat na araw. Mag-aanim na buwan na si Leila. Pwede na natin siyang pabinyagan. Excited na sabi ni Rebecca. Kung kaya na ng katawan mo, edi sige. Kumuha ka na lang ng makakatuwang sa pag-aasikaso ng lahat. Sagot ni Allen. Nabahala si Concha sa narinig. Nagtatabas ito ng mga damo, ngunit ang pandinig ay nasa mag-asawang nag-uusap. Patago nitong pinagmasdan si Rebecca. Ang disgusto at inis ay nakalarawan sa mga matang pailalim kung tumingin. Ngayon pa lang ay nag-iisip na ito kung paano pipigilin ang binabalak ng among babae. Muling gumuhit ang ngiti sa bibig nito. Ngiting magdudulot ng panibagong panganib. Araw ng Sabado,
Isang espesyal na pagbibinyag ang gaganapin sa makasaysayang simbahan ng San Agustin. Ilang magagarang sasakyan ang nagdadatingan sa parking area ng simbahan. Nagbabaan ang mga sakay na sa gayak at itsura ay mahuhula ang mga may kaya. "Pare! Mare!" Nakangiting tawag ni Allen sa mga dumating. Nagkumustahan ang mga ito at pagkatapos ay magkakasabay ng pumasok sa loob ng simbahan. Nakahanda na ang mga ninong at ninang nang dumating ang pari. Nagsimula na ang seremonyas. "Itinatakwil niyo ba Anas?" Kinakapos sa paghingang tanong ng pari. "Opo, itinatakwil namin." Sagot nila kasunod ng pagtitinginan sa isa't isa. Father, okay lang mo ba kayo?" Nag-aalalang tanong ni Rebecca. Nabahala rin ang dalawang sakristan at ang babaeng nag-a-assist sa pari. Tumango ang pari sa kabila ng paninikip ng paghinga. Wala itong sakit sa puso at normal ang dugo, kaya ipinalagay nitong walang dahilan upang matakot. Ipinagpatuloy nito ang pagbibinyag. Nasa akto na ito ng pagpapahid ng abo sa noo ng sanggol nang maramdaman ang pag-ikot ng paningin. At sa isang iglap, tinanawa ng lakas. Maputlang maputla at itinitirik ang mga mata. Hindi na natapos ang matrimonya ng binyag. Isinugod ang pari sa pinakamalapit na ospital. "Okay na yan. Seremonyas lang naman ang gagawin ni Father eh. Ready na ang papel ni Leila bilang binyagan. Kaya ayos na yan," sabi ng isa sa mga kumpare ng mag-asawa. Sinang-ayunan naman ito ng iba pa. "Allen," panghihinayang ang tono ng boses ni Rebecca. "Umuwi na lang muna tayo, Rebecca. Kung sakaling kumanda ang pakiramdam ni Father, saka na lang tayo bumalik para sa pagpapatuloy ng kanyang basbas." Kung bakit naman kasi nasa retreat daw ang isang pari ng parokya? Bulong ng ginang. Inakbayan ni Allen ang kabiyak matapos kunin sa mga bisig nito ang anak na masiglang naglalaro mag-isa. Napanatag si Rebecca sa mga narinig na paliwanag ng mga kumpare at kumare. Nagbalik ang sigla at pumayag ng umuwi na lang muna. Sumungaw ang malapad na ngiti sa bibig ni Concha nang malaman ang nangyari sa simbahan. Masigla itong tumutulong sa pag-aasikaso ng mga bisita. Hindi nabubura ang matamis na ngiti. Tumayo ito sa gawing gilid ng bahay. Iginala ang paningin sa mga taong nakikisaya sa pagdiriwang. Napapatango ito sa tuwing maririnig na pinupuri ang batang buhat-buhat ni Rebecca. Nagbago ang itsura nito at umasim ang mukha nang ilipat sa among babae ang paningin. Naigtad ito nang sa muling paggala ng tingin ay matuklasang nakatingin si Allen. Ang disgusto ay nakalarawan sa seryosong mukha ng among lalaki. Kinabahan ito. Di malaman kung yuyuko o babalik sa loob ng kusina. Magkasalubong ang mga kilay. Sinenyasan ito ni Allen na kunin muna si Leila sa asawang ngalay na sa pagbubuhat.
Mabilis naman itong sumunod. Halos mapatid pa sa pagmamadali habang pinagagalitan ng sarili. Umayos ka, Konja. Kung gusto mong manatili sa bahay na to, iwasan mong magkamali. Bubulong-bulong nitong sabi. Matuling lumipas ang mga taon. Araw ng linggo, at gaya ng nakagawian tuwing hapon, nagpapahangin ng mag-anak sa maaliwalas at malilim na bahagi ng hardin. Nakaupo ang mag-asawa sa Bermuda grass na nasasapna ng malapad na kumot, habang ang anak naman ay naglalaro malapit sa kanila. May mga pagkain din sila at inumin sa gawing gilid. Mistulang nasa park at nagpipiknik. 3 years old na si Layla next week. Ano kaya ang magandang motif para sa birthday niya? Tanong ni Rebecca. Napahinto sa pagbabasa si Allen at sinulipan ng asawang may hawak na fashion magazine. Ano kaya kung costume party? Tanong ng ginang habang panay ang lipat ng pahina. Fairy tale! Fairy tale characters! Tama! Nangingiting umiling si Allen sa reaksyon ng asawa. Alam niyang kahit mag-suggest siya, ang maiisip at magugustuhan pa rin nito ang masusunod. Nakangiti nang tumayo si Rebecca at nilapitan ang anak. Wow! Ang galing naman ng prinsesa namin! Puri niya habang pumapalakpak. Naisusuot kasi ni Layla sa tamang hugis ang bawat piraso ng laruang hawak. Hangang-hanga siya sa matalas na isip ng anak. Madali nitong natututunan ang mga itinuturo niya. Sa murang edad ay kinakitaan na ito ng angking katalinuhan. Marami na ang kaya nitong gawin na hindi pangkaraniwan kung pagbabasehan ang edad. 10 buwan pa lang nakakahakbang na ito at nang mag-1 taon ay nakalalakad ng maayos at matatag. Madali nitong natutunang sambitin ang mama at papa. Sa bawat buwan na nadaragdag sa bilang ng edad nito ay nadaragdagan din ang ipinapakitang talino. Bagamat madalang kung magsalita, hindi naman ito pipi. Matatas pa nga, hindi kagaya ng anak ng kumare niya na ang letrang S ay letrang T kung bigkasin. Kung mayroon man siyang inaalala sa ugali nito, iyon ay ang pagiging aloof sa mga tao. Mas gusto nitong mag-isa, ayaw may kasama, ayaw may kausap, at ayaw ng kalaro. Kaya madalas ay ipinapasyal niya ito sa mga lugar na maraming makikitang mga kapwa batang nagtatawanan at naglalaro. Naisip niyang magpa-party upang may makahalubilo ito bukod sa kanilang mag-asawa at kasambahay na si Concha. Naisip niyang makakatulong yon upang makasanayan nitong makiharap at makisama sa ibang tao. Nang matapos ni Layla ang ginagaway, coloring book naman ang iniabot niya. Iba't ibang prutas at mga bagay na pambata ang nakadrawing doon. Mula sa isang kahong abuhin, inilabas ni Layla ang mga krayola. Titignan muna nito ang larawang nakaguhit at saka pipili ng kulay na gagamitin. Nasisiyahan niya itong pinanood. Napakatalino talaga ng anak natin, Allen. Manang-mana sa'yo. Nakangiti niyang sabi matapos lingunin ng asawa. Iniangat ni Allen ang dibdib at may pagmamalaking sumagot. Hindi naman masyado. Slight lang.
Natawa siya sa birong iyon. Paluhod niya itong nilapitan at hinampas sa hita. "Yabang!" aniya. Saka muling bumalik sa pwesto upang panoorin ang anak sa ginagawa. Napaawang ang bibig niya nang makita ang hugis pusong kinukulayan ng anak. Itim na Crayola ang ipinangkukulay nito. "Leila anak, red crayon ang dapat ipangkulay sa heart shape na yan." Huminto sa paggalaw ang kamay ng bata, ngunit nakayuko pa rin. Kinuha niya ang pulang Crayola at inilagay sa kamay nito. "Iyan ang tamang kulay ng heart ha, anak?" Nakangiti niyang sabi. Nang makitang iniipit nito sa mga daliri ang pangkulay, ay nangiti siya. "Good. Ang galing-galing talaga ng anak ko. Ang bait-bait." Natatawa niyang sabi, bago ito iniwanan upang ikuha ng sandwich at paboritong chocolate drink. Sa pagtalikod na ginaway, hindi na niya nakita ang paggalaw ng itim sa mga mata nito. Tinignan siya ng anak, ngunit ang mukha ay hindi gumagalaw. At saka, nagpakawala ng makahulugang ngiti. Pariin ng pariin ang ginagawa nitong pagkukulay na ikinapunit ng pahinang may hugis puso. Pagkatapos ay tuluyan na nitong ipinaling ang mukha sa gawin ng inang hindi nakatingin. Nanlilisik ang mga mata habang tila gigil na gigil sa walang humpay na pagkaskas ng Crayola na naging dahilan ng pagkasira ng coloring book. Walang kamalay-malay si Rebecca. Masigla siyang nagpapahid ng palaman sa tinapay. Aabutin na niya ang paboritong inumin ng anak nang makaramdam ng matinding pananakit ng ulo. Mahina siyang napadaing. "Rebecca!" sigaw ni Allen. Mabilis niyang nilapitan ang asawa. "Bakit? Anong nangyayari sa'yo?" Biglang sumakit ang ulo ko. Parang binibiyak." Muling dumaing ang ginang. Dinaluhan ni Allen ang asawang tila babagsak. Luminga siya sa paligid. Magkasulubong ang kilay na iginala ang paningin. Hinahanap ang kasambahay, ngunit hindi nakita. "Leila!" Malakas niyang sigaw sa anak. Nagulat si Leila sa boses ng ama. Agad itong nag-iwas ng paningin. Ang kaninang masamang tingin ay napalitan ng matang malamlam na animo iiyak. Nagmistulang maamong tupa na hindi makagagawa ng masama laban sa kapwa. "Huwag kang aalis dito, Leila. Ipapasok ko lang sa bahay ang mama mo." Tumango si Leila at saka ipinagpatuloy ang pagkukulay. Humuhuni pa ito ng nursery rhyme habang iginagalaw-galaw ang ulo. "Allen, kumapit ka sa akin at ipapasok na kita sa loob, Rebecca." "Huwag na. Kaya ko na. Nawala na ang pananakit ng ulo ko." "Pero," tinapik ni Rebecca ang braso ng asawa at saka ngumiti. "Okay na ako. Bigla lang sumakit ang ulo ko, pero sandali lang. Ayan o, wala na." Paliwanag ng ginang. Ang totoo, siya man ay nagtataka sa naramdaman. Kani-kanina lang ay tila pinipiga ang ulo niya. Napakasakit. Pero biglang-biglay,
Nawala naman na parabang nagdahilan lang. Sigurado ka ba? Baka kung ano na yan. Mas mabuti magpatingin ka sa doktor para makasiguro tayo. Oo. Kapag umulit ang pananakit, magpapatingin na ako sa doktor kaya huwag ka na mag-alala. Ikaw na nga ang bahala. Kung bakit kasi ayaw mo pang kumuha ng yaya. Hindi natin maaasahan yang si Concha. Napapagod kang masyado sa pag-aasikaso kay Leila kaya hindi ka na makapagpahinga. Taong to. Huwag mong hanapan si Concha. Napapagod din yung tao. Nauubos na ang oras niya sa mga gawaing bahay. Kailangan niya rin ng pahinga. Tungkol naman sa yaya na sinasabi mo, hindi na kailangan. Mas gusto kong ako ang personal na nag-aasikaso sa anak natin. Wala naman akong ginagawa dito sa bahay. At saka, hindi naman alagain si Leila. Hayan nga at naglalaro lang mag-isa. O siya, sige. Kung iyan talaga ang gusto mo ay ikaw na ang masusunod. Basta kapag nahihirapan ka na, magsasabi ka ha? Yes, sir! Natawa na si Allen. Halika na sa loob ng bahay para makapagpahinga ka, kahit sandali lang. Pero naglalaro pa si Leila. Sa playroom na lang niya ituloy ang paglalaro. Si Concha na ang bahalang magbantay sa kanya. Magpahinga ka na muna sa kwarto. Ako naman ang sundin mo ngayon, Rebecca. Pakiusap, ngunit maotoridad na sabi ni Allen. Hinalikan ni Rebecca ang asawa bilang pasasalamat at saka tinawag ang anak. Halika na sa loob, na. Baka mapalo na ako ng papa mo kapag hindi ko siya sinunod. Halika na. Tumayo si Leila. Lumapit sa mga magulang. Magkakahawak silang pumasok sa loob ng bahay. Nakasalubong nila ang kasambahay. Pakiligpit na lang ang mga gamit sa garden, Concha, sabi ni Rebecca. Pagkatapos ay kunin mo sa kwarto namin si Leila at bantayan mo na muna habang naglalaro sa playroom niya, sabi naman ni Allen. Opo, sir. Nakangiting sagot ni Concha. Halos liparin ang hardin. Maliksi at mabilis nitong nailigpit ang mga gamit na naroon. Ilang sandali lang ay sinundo na si Leila at dinala sa playroom. Nakita ko ang ginawa mo kay Rebecca kanina, Leila. Magaling. Ganun nga ang gagawin mo. Walang dapat sumalungat sa iyong gusto. Siya lang ang nagluwal sa'yo. Katawan niya lang ang ginamit ng maestro upang maisilang ka. Kailangang matutunan mong palakasin ang iyong kapangyarihan upang sa pagdating ng tamang panahon, maisagawa mo ang iyong misyon. Ngumiti naman ang paslit. Sige mag-practice ka na. Pagalawin mo ang lahat ng laruang narito. Maglaro ka gamit ang isip at hindi ang iyong mga kamay. Aliw na sabi ni Concha. Umupo ito sa likuran ng babantayan. Nag-Indian sit si Leila sa gitna ng silid at saka sinimula ng paglalaro. Nag-angatan ang mga laruan. Nagpaikot-ikot sa ere. Nagagawang ihanay mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Napagsasama-sama ang magkakatulad na kulay at ori gamit ang lakas ng isip. Nagtagal ang larong iyon. Siyang-siya naman si Concha sa panonood. Mahusay! Magaling! Napatayo si Concha mula sa pagkakaupo at hangang-hangang pinalakpakan ang batang nagpapamalas ng kapangyarihan. Gumuhit naman ang palalong ngiti sa mga labi ng paslit. Napakabilis mong natutunan ang mga itinuro ko sa iyo, Leila. Sa loob ng maikling panahon ay nagawa mong palakasin ang iyong isip. Ngunit, huwag mo sanang kalilimutang maging maingat. Huwag mong ipapakita sa iba ang iyong kapangyarihan.
Hindi nila dapat malaman ang iyong kakayanan. Hindi pa sapat ang iyong kaalaman upang maisagawa ang dahilan ng iyong pagsilang. Naiintindihan mo ba? Maotoridad na tanong ni Concha. Ipinababatid sa kinakausap na siya ang gurong dapat nitong sundin at pakinggan. Durugtungan pa sana ni Concha ang sinasabi nang biglang pumihit si Leila paharap sa kanya. Natigilan siya. Napaunat sa pagkakatayo at naumidang dila. Nakatitig ito sa kanya. Pailalim. Matalim. Para siyang ipinako sa kinatatayuan. At naigtad na lang nang humakbang ito palapit sa kanya. Napaurong siya. Iyon ang akala niya. Dahil hindi naman gumalaw ang kanyang mga paa. Nakita niya ang pagngisi nito. Nagawi rin ang paningin niya sa mga laruan sa ere. Nakalutang pa rin ang mga iyon at patuloy na naggagalawan. Leila. Nahihintakutan niyang sambit sa pangalan ng kasamang maging ang ngiti, lagim ang nais ihatid. Opo, utos nito. Otomatikong lumapit ang upuan at may kung anong pwersang sapilitang nagpaupo sa kanya. Namangha siya, lalo na nang unti-unti siyang umangat at lumutang. Pataas ng pataas hanggang sa dumikit ang ulo niya sa kisame. Leila. May pakikiusap na sa kanyang tinig. Nakalihis na ang kanyang leeg at kung magpapatuloy pa sa pag-angat, ay maaaring mabali. Patawarin mo ko, Leila. Hindi na mauulit. Hindi ko na muling panghihimasukan ang mga desisyon mo. Hindi na kita pangungunahan. Ibaba mo na ako. Parang awa mo na. Nakikiusap ako, Leila. Nabura ang nakakikilabot na ngiti sa mukha ni Leila. Sumeryoso ang mukha. Ngunit, masama pa rin ang tingin sa kanya. Patuloy pa rin siya sa pag-angat. Leila, tinig mula sa labas ng pinto ang umabala sa konsentrasyon nito. Dahan-dahang bumaba ang kinauupuan ni Concha at lumapat sa sahig. Nakahinga ng maluwag ang kasambahay. Hinimas ang leeg at ulong kamuntik ng mabakli. Nagbalikan na rin sa kanya-kanyang pwesto ang mga laruan matapos ikumpas ni Leila ang kamay. Maliban sa mga luto-lutuang sumalansa ng maayos sa ibabaw ng lamesang lumapit sa harapan nito. Nagbabantang tingin ang ipinukol nito sa kasambahay bago nabuksan ang pinto. Anak, okay ka ba dyan? Nakangiting tanong ni Rebecca mula sa pintong. Binuksan naman ni Allen. Pumasok ang ginang, tanga ng tray na may 2 sandwich, 1 basong juice at chocolate drink. Napansin ni Allen ang pamumula ng mukha ni Concha at ang paghimas nito sa leeg at batok. Muling kumunot ang noo ng Ginoo. Agad namang nagyuko ng ulo ang kasambahay. Hindi natagalan ang nanunuring tingin ng pinaglilingkuran. Kumain muna kayo ni Concha, anak. Kinuha ni Concha ang tray at inilapag sa ibabaw ng lamesa. Salamat po, ma'am. Kinuha agad ni Leila ang 1 sandwich at sarap na kinain.
Kita mo na, Papa. Gutom na ang ating prinsesa. Nakangiting sabi ni Rebecca. Kinakausap ang asawang katabi, ngunit sa anak nakatingin. May problema ba dito, Concha? Pag-iiba ni Allen sa usapan. Lumipat ang paningin ni Rebecca sa kasambahay na tinitignan ng asawa. Bakit? Masama ba ang pakiramdam mo, Concha? Abay, bakit ganyan ang itsura mo? Nag-aalala na rin tanong ng ginang. Nilapitan pa si Concha at sinalat ang noo at mga pisngi sa pag-aakalang lagnat ang dahilan ng pamumulan nito. Wala po, ma'am. Napagod lang po ako sa laro namin ni Miss Leila. Sinulyapan naman ni Allen ang anak. Patuloy lamang ito sa pagkain na sinasabayan ng paglalaro. Naku, Concha ha. Malapit na ang birthday ni Leila, kaya bawal magkasakit. Wala na akong makakatuwang sa paghahanda kapag ka nagkasakit ka. Opo, ma'am. Sagot ni Concha at saka sinulyapan si Leila. Naani mo, walang nauunawaan sa pinag-uusapan. Hindi na nga kita dapat paalalahanan pa, Leila. Alam mo na ang dapat gawin. Nakagugulat ang iyong lakas. Hindi nagkamali ang maestro sa kanyang desisyon. Ikaw nga ang karapat-dapat. Dumating na ang kaarawan ni Leila. Nagpalakpakan ang mga bata matapos kantahin ang birthday song. Nakaupo ang mga ito sa mga upuang nakahilera sa isang bahagi ng bakuran kung saan nasa harapan naman ang mga clowns at magician na nagsisimula na sa palabas. Nakaupo rin si Leila sa unahan. Humahangang nagpapalakpakan ang lahat, maliban sa kanya. Inip na inip siya. Kung hindi lang sa amang nakatayo sa gilid na malapit sa kanya, ay nag-walk out na siya at naglaro na lamang mag-isa. Naiinis siya sa mga bisitang manghang-mangha sa napapanood. Para sa kanya, panloloko lamang ang ginagawa ng mga magician na pinapunta ng kanyang mama. Nabubuisit siya sa itsura ng mga clown na puro makeup ang muka. Nayayamot din siya sa mga mascot na walang tigil sa kasasayaw at galaw ng galaw. Sumasakit lang ang ulo niya sa mga ito, kaya lalo siyang naiinis sa kanyang mama. Hindi niya gusto ang mga gusto nito para sa kanya, pero ipinipilit pa rin. Para lang sa mga bobong bata ang party at hindi para sa kanya. Nasasayang lang ang oras niya. Nang lumayo ang ama, isang kapilyahan ang naisip niyang gawin. Tinitigan niya ang ginagawa ng magician. Pinalutang niya sa ere ang hawak nitong bulaklak na kunwari nanggaling sa isang baso na tubig ang laman. Nagpalakpakan ang mga bisita niya, hangang-hanga. Natilihan naman ang magician sa nangyari. Hindi maintindihan kung paano nagawang palutangin ang bulaklak. Nagbaw na lamang ito nang ilaglag niya ang bulaklak sa lapag. Kahit papaano ay nalibang siya. Ngunit hindi sapat. Naiinip pa rin siya. Tinitigan niya ang isang mascot na kumikembot. Sa isang iglap ay napatid ito at nalaglag ang suot sa ulo. Nagtawanan ng mga nakakita. Natawa rin siya. Nag-e-enjoy na siya. Nag-e-enjoy na siya nang may batang lalaking nakatapak sa laylayan ng suot niyang gown. Naningkit ang mga mata niya, lalo na nang tapakan uli nito ang suot niya. Sa pagkakataong ito'y sinadya na. Ngumisi pa ito at patagong dumila.
Mapagkunwaring ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tignan natin kung magagawa mo pang tumawa at mang-asar sa gagawin ko sa iyo. Maghintay ka lang, bulong niya sa sarili. Napangiti siya. Nang magpunta ito sa padulasan, pumanik pa rin sa kabila ng pananaway ng yayang kasama. Nagyayabang itong tumayo sa tuktok at itinaas pa ang mga kamay. Paupo na ito upang magpadulas nang mawala ng panimbang. Mistulang itinulak. Pasubsob itong dumaos-dos pababa. Unang sumayad ang mukha sa lupa. Nagpalahaw ito. Nagdurugo ang ilong nito at ang labing pumutok. Hindi rin ito maigalaw ang dalawang brasong na magkakaagad. Gulat naman ang yaya nito sa bilis ng pangyayari. Hindi nito maintindihan kung bakit hindi naigalaw ang katawan ng tangkaing lapitan ng alaga upang alalayan. Pigil naman ang pagtawa ni Leila. Aliw na aliw habang pinanonood ang mga bisitang nagkakagulo. Matapos lapatan ng pangunahing lunas ang bisitang nasaktan, ay agad na itong isinugod sa pinakamalapit na ospital. Nawala ng gana ang iba pang bata at nagayang umuwi. Ganun na rin ang ginawa ng iba pa. Isa-isang nagpaalam ang mga bisita. Natapos ang party, nakasisimula pa lang. Hiyang-hiyang inihatid ni na Rebecca at Allen ang mga bisita sa labas ng gate. Habang si Leila naman ay tuwang-tuwa. Tahimik na. Wala nang maingay. Makapagpapahinga na siya.